po ang Panginoon at madami po tayo ngayong gabi. Wala pa po yung iba, Ingatan po sila ni Lord. Sige po, tayo po ay tumayo na at sama-sama po tayong dumulog sa ating Diyos. Hallelujah, o hallelujah. Pagpala naming Diyos sa lahat. Tunay kang mabuti, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos, Panginoon, na gumawa ng paraan, Ama, upang kami, Lord God, ay makapunta dito, Lord God, maranasan ang presensya mo, Lord God, makarinig, Panginoon, ang bagong kapahayagan mula sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa bawat oras at bawat araw ng buhay namin, Ama, kayo nananatiling tapat, Panginoon, sa buong isang linggo na dumaan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming naging kanlungan, Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, at kaligtasan, Panginoon, ng aming mga puso. Salamat po, Lord God, sapagkat dahil sa iyo, Panginoon, ay may matatawagan kami, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, alam ko po na nais mo, Lord God, na patuloy kaming tumatag, Panginoon, na makapagpatuloy kami, Lord God, sa daanan, Lord God, sa takbuhin, Lord God, na binigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, at sa mapapakinggan naming salita mo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na buksan mo ang puso namin, Lord God, at makapasok ito, Lord God. Continue to manifest, Lord God, through your Holy Spirit, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay hindi mawawala ng kabuluhan, Panginoon. Ito ay buhay, Panginoon, at makakarating, Panginoon, sa aming pang mga kapatid, Lord God, at may pasasamuhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw pa rin ang maitaas, maluwalhati, Lord God, sa aming buhay sa oras na ito. Salamat po ng maraming aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Sige po, pakibati po muna ang inyong mga katabi. Yan. Magandang gabi po sa bawat isa. At sa oras po na ito, ating pangawitan ang ating Panginoon dahil tapat siya sa mga nakakaaraw ng ating. Amen po ba? Amen. Sarap magpuli sa ating Panginoon. Sabi po dito sa lyrics, every tribe will see your glory. Every nation will bow before you, and all our treasure turn into ashes in the light of you. So, lahat tayo ay tinawag ng Panginoon upang magpuri. So, sa oras na ito, lahat tayo ay sasama sa ating Panginoon. Huwag kang mahihiya sa katabi mo dahil pag nasa langit tayo, lahat tayo dyan ay magpuri. Yun ang gagawin natin non-stop. So, sige po, awitin pa natin. Right. Hallelujah. Puri ka, Panginoon. O, sa kahikat. Every
Ayo, 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 ah. We sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 Ang katulad o Diyos. Ang katulad o Diyos. Ang lagi mong convent sa Diyos. Ang lagi mong convent sa Diyos. There is no one. There is no one like our God. 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 Lord, honor and strength unto our God, unto our God, majesty and love unrestrained. This is our God. Let every God sing praise. Lord, honor and strength unto our God, unto our God, your majesty and love unrestrained. This is our God. Let every God sing praise. Lord, honor and strength unto our God, unto our God, your majesty and love unrestrained. This is our God. Let every God sing. Ayo, 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 ah. 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 Oh, hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. There is no one like you, Panginoon. Tunay nga na wala kang katulad, wala kang pantay, Panginoon, Lord God. Kaya kami, Panginoon, narito, nasa harapan mo, Panginoon, Lord God. Dinggin mo ang aming panalangin, ang aming awit sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming siyasatin, Panginoon, Lord God. Alam mo, O Diyos, ang aming puso, Panginoon, Lord God. Kabigatan namin, Panginoon, Lord God. Alam mo, Panginoon, Lord God, ang lahat ng aming iniisip, Panginoon. Nababatid mo itong lahat, Panginoon. Kaya patuloy mo kaming siyasatin, Panginoon. Oh, hallelujah. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat kong bagay ay tingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon.
Father God, ikaw ang may akda ng aming buhay, Panginoon. Kaya kami magtitiwala, Panginoon, Lord God, lahat ng pangamba, lahat ng alalahanin, Panginoon, Lord God, lahat ng takot, Panginoon, ay nawawala sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo, may kapanatagan, Panginoon, may pag-asa kami, Panginoon. There is hope, Panginoon. There is freedom in your name, Panginoon. O, salamat, Panginoon, Lord God, sa kabutihan mo, at sa pagpapurihin ka, Ama. Sa ilalim mo, O Diyos, ang pinakamataas sa papulit ko sa salamat, ang pagdakilain sa ilalim, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God po. Isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. At salamat po sa bawat isa na naririto. Sige po, welcome po sa ating gawain, ang ating pong midweek service. Sige po, tayo po ay sa mandaling manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Aming Amang nasa langit, Lord, kami po ay nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi na ito. Salamat, Panginoon, dahil muli, Panginoon, dinakuho po kami sa iyong templo, Panginoon, para po sa dakila mong gawain, Lord, para magkasama-sama kaming magkakapatid, Panginoon, magpuri sa iyo, mag-aral ng iyong mga salita, Ama. Salamat po sa gabi na ito, Panginoon, dahil meron kang mga sariwang kapahayagan, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, aming Ama. At sa oras po na ito, kami po ay nagpapasyasat na aming mga puso. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, mga pagkukulang, Panginoon, sa mga naisip sinalita po namin, Lord, na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, aming Ama. Patawarin niyo po kami. Linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon, upang sa aming paglapit po sa iyo, Panginoon, sa araw, sa gabi na ito, ay maging karapat-dapat kami at maging katanggap-tanggap kami, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po ng maraming, Panginoon. At sa iyong mga salita na aming pong mapapakinggan sa gabi na ito, Lord God, gabayan mo po kami. Lord, buksan mo po yung aming kaunawaan sa iyong mga salita na iyong pong ipinadala, Panginoon, sa gabi na ito. At ako po na yung gagamitin. Ilagay mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw ang mahayag, ang kalwalhatian mong makita, ang liwanag mong makita, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. Salamat po ng marami sa iyong lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So, ang ating pong ang title po ng ating pong pag-aaralan po sa gabi na ito ay God Strength in Our Weakness. So ito po, ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10 sa ASNB po. Sabi po dito, para hindi ako maging mayabang dahil sa kamangha-manghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga pandalait sa akin, sa mga pasakit, pag-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan sa kanyang mga salita. Amen.
So, tayo pong lahat, mga kapatid, tayo pong lahat, ang bawat isa po sa atin, meron po tayong kanya-kanyang mga kahinaan. Amen? Bilang tao po, hindi po tayo perfecto. Meron po tayong limitasyon at meron po tayong limitasyon ng ating pong kakayanan. Minsan nagiging dahilan po ito para tayo po ay makaramdam ng panghihina at pagdududa sa ating pong pwedeng magawa at maabot sa ating pong buhay. Amen po. Sa mga pangarap po natin, minsan nag-aalala po tayo baka dahil sa mga kahinaang mayroon tayo, sa mga weakness natin sa buhay, baka hindi natin maabot yung mga pangarap po natin. Minsan meron po tayong ganitong mga pakiramdam. Amen po? So, pag-aalala sa mga bagay na gusto natin gawin. Kasi baka tayo ay mag-fail, baka tayo ay mabigo, baka hindi tayo magtagumpay. Dahil po yung nakikita natin, kaya ganito yung nararamdaman natin dahil nakikita natin yung mga kahinaan natin. Nakikita natin yung sarili natin na hindi natin kaya. Kaya po, ganito po yung nararamdaman natin. Amen po? So, ganito din po yung naramdaman po ni Pablo nung siya po ay naglilingkod sa Panginoon. Nagkaroon po siya ng ganitong pakiramdam na nagkaroon po siya ng mga struggle sa kanyang buhay. Baka po hindi niya mapagtagumpayan yung ginagawa po niya, yung mission na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Dahil po si Pablo ay meron pong kapansanan sa kanyang katawan. Meron po siyang iniinda sa kanyang katawan at tinawag nga po niyang itong tinik sa aking laman o turn in my flesh. Yun po. Kaya po si Pablo ay nagkaroon po siya ng pag-aalala na baka hindi niya magawa yung pinagagawa po sa kanya ng Panginoon. Meron pong tatlong bagay kung bakit inaalaw po ni Lord ang ating pong mga kahinaan. Why God allows weaknesses in our lives. Number 1 po, God allows weaknesses, limitations in our lives to keep us humble and prevent pride. So sabi po sa verse 7, para hindi ako maging mayabang dahil sa kamanghamangang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Amen? So yung mga weaknesses po natin o yung mga weakness po natin, sabi po dito, sinabi po ni Pablo, ay hinahayaan po ito ng Panginoon para huwag tayong maging palalo o huwag tayong maging mayabang. Amen? So kung titingnan po natin si Pablo, di po ba, marami po siyang mga accomplishment. Si Pablo, marami siyang mga tagumpay sa buhay. Pero marami siyang mga tagumpay sa buhay. Kaya binigyan siya ng Panginoon binigyan siya ng Panginoon, inayaan ng Panginoon na magkaroon siya ng kapansanan sa kanyang katawan para hindi siya maging palalo o maging mayabang. Kilala naman po natin si Pablo na malapit po siya sa Panginoon, di po ba? Kilala naman po natin siya na malapit siya sa Panginoon, mahal siya ng Panginoon. Pero bakit po hinayaan ng Lord na siya ay magkaroon ng kapansanan, ng kapansanan ito na hinihingi niya sa Panginoon na alisin sa kanyang katawan. Maging sa ating pong mga buhay, di po ba? Maging sa ating pong mga buhay. Minsan po meron tayong mga bagay sa ating buhay na may mga dumarating po sa atin, may mga pagkakataon po, may mga pinagdadaanan tayong mga pagsubok, paghihirap po sa buhay. Hinahayaan din po ito ng Panginoon
para matutunan po natin na dumipende po sa Kanya. Makita po natin na lahat ng bagay sa buhay natin, ang Diyos ang may kontrol. At anumang bagay na meron tayo, ito ay galing sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin. Makita natin ito para hindi po tayo maging palalo, para hindi po tayo magmayabang. Hinahayaan po ito ng Panginoon o pinapahintulutan niya po itong ating mga kakulangan na to o itong ating mga pagsubok po sa buhay. Sabi po sa Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay umahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. So, bilang Panginoon natin, bilang Panginoon natin, ang ating Panginoong Jesucristo, hinahayaan niya yung mga pagsubok sa buhay natin, hinahayaan niya yung mga kahinaan natin sa buhay, hinahayaan niya yung mga bagay na, yung mga paghihirap sa buhay natin para hindi tayo magmayabang. Kasi po, kalikasan na po sa isang tao na kapag nasa kanya na po yung lahat, wala na siyang pangailangan, mayaman siya, matanyag siya, marami siyang mga ari-arian. Natural, likas na po sa tao minsan, di po ba, mas marami po, kahit hindi naman po lahat, pero marami po sa mga tao. Kapag marami po silang accomplishment sa buhay, nagkakaroon na po sila ng pagmamalaki, nagiging palalo na po sila. Di po ba? Parang dahil minsan iniisip nila na hindi na nila kailangan si Lord. May mga tao po na gano'n. Nagiging busy na sila sa mga bagay ng mundo. Ganun, kaya minsan nawawala na sila ng panahon sa Panginoon. Amen? So, kaya po minsan tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, paghihirap sa buhay para po hindi tayo madala ng mga bagay na yan, ng mga bagay ng mundo, ng mga kalayawan sa mundo po na ito. Kaya minsan po dumarating sa atin yung mga pagsubok at minsan po katulad ni Pablo, mayroon pong mga bagay sa buhay natin na may mga kahinaan din po tayo. Binibigyan po tayo ng kahinaan ng Panginoon. So makikita po din natin dito, sabi po, ang kayabangan ay umahantong sa kapahamakan. So ayaw po ng Panginoon na tayo po'y mapahamak. Di po ba? Kasi kapag tayo po, sabi po dito, kapag ang kayabangan daw ay nagiging dahilan para sa kapahamakan. So, ayaw ng Panginoon na tayo mapahamak, ayaw ng Panginoon na dahil sa ating pagmamataas, tayo ay, ang tendency po nito, ang magiging antungan po natin ay pagbagsak sa buhay po natin. Amen. So makikita po natin yung mga bagay na nakakaramdam tayo ng paghihirap, yung mga bagay na mga bagay na kakulangan natin sa ating buhay, katulad ng mga weakness natin. Ito yung ginagamit ng Panginoon para proteksyonan tayo. Para tayo proteksyonan sa ating pong pagkabagsak o pagkapahamak. Dahil kung hindi niya ipahintulot ito sa buhay natin, merong chance o pagkakataon na tayo ay makaramdam ng pagmamayabang sa buhay natin. At ayaw po ng Panginoon na tayo po ay maging palalo. Ayaw ng Panginoon na maging mahiwalay po tayo sa Kanya. Dahil ang panganib po doon ay ng pagiging mapagmataas ay ang pagbagsak. At ayaw po ng Diyos na mangyari po sa atin yon. Amen po? Sabi sa Kawikaan 16:5, kinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. So, galit ang Panginoon sa mga palalo. At sabi dito, at sinabi ng Panginoon, tiyak po yung kanyang parusa sa mga taong pagmataas. Amen po. Number two, kung bakit po pinapahintulutan ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng mga kahinaan sa ating pong buhay ay encourages to trust God's faithfully. So,
tinutulungan po tayo ng mga kahinaan na to para tayo po ay buong magtiwala sa ating Panginoon, sa Kanyang katapatan. Amen? Sabi po sa verse 8, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong dala kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. So, sabi po dito, 3 beses po na si Pablo ay nakiusap sa Panginoon na alisin yung kanyang kahinaan. Ito yung tinik sa kanyang laman, yung sinasabi, tinik sa kanyang laman. So, ito yung nagpapahirap po sa kanya. Kaya, paulit-ulit siya na lumapit sa Panginoon para alisin itong tinik na ito sa kanyang katawan. So, kung ating pong kung ating pong unawain yung ito, mga kapatid, maaari pong yung kapag tayo po ay pag sinabi pong tinik, di po ba yung tinik kung halimbawa sa atin po tayo po ay natinik ng kahoy, di po ba natinik po tayo? Di po ba yung tinik na yun habang nasa katawan po natin? Napakasakit, di po ba? Yung nararamdaman natin yung sakit habang nandito siya sa ating katawan. Amen. At habang naririto siya, hindi nawawala yung sakit. Kaya siguro po sobra yung paglapit ay sobra yung ginawa po na pagninikluhod ni Pablo sa Panginoon para alisin yung tinik na yun. Dahil siguro po hirap na siya dun sa nararamdaman niya na ito na sakit sa kanya pong katawan. Katulad kaya tinawag niyang tinik ito siguro para siyang tinik na lagi nagpapahirap po sa kanya. So, naalala ko lamang po pagka po tayo po ay may sasakyan, di po ba yung sasakyan? Tapos po biglang natinik po yun, nadaan po siya sa may puno, sa maraming tinik. Di po ba nagkatinik yung gulong? Di po ba nagkatinik yung gulong? Di po ba pag may tinik po yung gulong, makikita po natin, unti-unti po habang tumatagal po, yung gulong po numinipis po, di ba parang numinipis yung hanggang sa nauubos po yung kanyang hangin, kaya nagiging na-flat po yung gulong, di ba? Parang ganito po siguro si Pablo na habang tumatagal po, nauubos yung lakas niya habang tumatagal. Kaya sa sobrang paghihirap na nararamdaman niya dito po sa kapansanan niya na ito. Amen. Nauubos yung lakas niya. Kaya gano'n na lamang po yung paglapit niya sa Panginoon para alisin po yung tinik po na ito sa kanya pong katawan. So ang sagot po ni Lord sa kanya, hindi tinugon ni Lord yung kahilingan po ni Pablo. Ang sinabi po sa kanya ng Panginoon, ang sagot po sa kanya ng Panginoon, ang sagot po sa kanya ng Panginoon, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong dala kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. So hindi po inalis ni Lord yung tinik sa laman po ni Pablo. Ang sagot po niya kay Pablo, sapat ang aking biyaya at nakikita ang aking kapangyarihan sa iyong kahinaan. Ibig sabihin po ng Panginoon, sapat ang aking biyaya, kumpleto ang aking biyaya sa iyong mga kahinaan. Yung kahinaan mo, sa pamagitan ng kahinaan, makikita yung aking kapangyarihan. Amen? Nakakayag ang aking kapangyarihan sa iyong kahinaan. Ibig sabihin, sapat, kumpleto yung biyaya ng Panginoon, walang kulang, na kayang, na siyang nagpupuno doon sa kahinaan po ni Pablo.
doon sa kahinaan niya, doon sa weakness niya, ay nararanasan niya doon sa kahinaan niya, nararanasan niya yung kalakasan ng Panginoon. Amen. Nararanasan niya yung kalakasan ng Panginoon na sapat, kumpleto, at hindi kulang. Amen. Kaya nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. Dahil alam niya yung kahinaan niya yun, pero nararamdaman niya yung lakas. Dahil yung lakas na yun, hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa lakas ng Panginoon. Amen? Kapag tayo po ay nanghihina, ang Diyos po ay laging sapat yung kanya pong biyaya po sa atin. Sa panahon, sa lahat ng mga kakulangan natin, siya po yung nagpupuno doon sa lahat ng kakulangan natin. Amen? Kung tayo po ay nanghihina, siya po yung nagpapalakas sa atin. Kung tayo po ay nawawala ng pag-asa, siya po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung tayo po ay may karamdaman, siya po yung nagpapagaling po sa atin. Kung tayo po ay mayroong alalahanin, siya po yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng Panginoon. Kaya po, sabi nga po niya kay Pablo, sapat ang aking biyaya. Sapat, kung kailan ka mahina na nakikita yung aking kapangyarihan sa iyong kahinaan. Sabi po ni Pablo. Ganun din po sa atin. Sa ating pong mga kahinaan, o kung tayo man po ay mayroong mga problema sa buhay na pinagdadaanan, kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, kung tayo at susunod po sa Kanya, sapat po ang Kanyang biyaya na kakatagpuin kung ano man po yung kakulangan po sa ating mga buhay. Amen po? So sabi po sa Proverbs 3, verse 5-6, kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tahakin. So, nais po ng Panginoon na tayo po ay buong buo po tayong magtiwala sa Kanya at wag po yung sarili natin, wag po sa sarili po natin karunungan tayo magtiwala, kundi magtiwala po tayo sa Panginoon dahil po ang Panginoon, siya lamang po yung tunay na nakakaalam kung ano po yung makakabuti po sa atin. Kung ano po yung kailangan natin, yung totoong kailangan natin, ay pupunuin po yun ng Panginoon. Number 3 po na kung bakit hinahayaan po ni Lord ang ating pong mga kahinaan, ang ating pong weakness. Human weakness develops humility and total reliance to Christ. So, sabi po sa verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalaig sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig at sa mga panghihina. At sa mga panghihina, saka naman ako, kung kailan ako mahina, saka naman ako pinapalakas ng Panginoon. So, may mga struggles po tayo sa ating pong mga buhay. Iba't ibang struggle po tayo sa ating pong mga buhay. Katulad po ni Pablo, may mga challenges po siyang pinagdadaanan at ito po yung mga kahinaan niya na sinabi po niya dito, yung mga nilalait po siya, nung siya po ay naglilingkod sa Panginoon, nararanasan po niya na siya po ay laitin, insultuhin, minamaliit din po siya, pinag-uusig, at siya po ay mayroong mga paghihirap din na pinagdadaanan. Pero sa halip po na mag-focus po si Pablo sa mga kahinaan niya o sa mga bagay po na ito na paghihirap niya, ay pinili po niya magtiwala sa Panginoon. Pinili po niya na dumepende sa kakayanan, sa kapangyarihan po ng Panginoon, hindi po sa kanyang kakayanan. Amen. Pinili po niya na doon po siya umasa sa kakayanan po ng Panginoon at hindi po nabigo si Lord. Hindi po nabigo si Pablo sa kanya pong
sa kanya pong pagtitiwala po sa Panginoon. Kaya po, ganun din po tayo mga kapatid. Sa lahat po ng ating pong paghihirap sa buhay, sa lahat po ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, kung tayo man po ay may mga pinagdadaan ng kahirapan ngayon, paghihirap sa ating pong mga buhay. Kaya dumipende lamang po tayo sa Panginoon. Amen? Magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Yung pong mga pagsubok na ito, gawin po natin opportunity po sa buhay natin para maranasan po natin ang kapangyarihan po ng Diyos. Amen po. Meron lamang po akong patotoo sa aking pong konting patotoo po sa aking sarili. Nung pong ako po ay bata pa o nandun pa po kami sa poder ng aming pong mga magulang. Ako po ay napakamahiyain. Napakamahiyain ko po talaga. Pagka po may mga bisita po kami sa bahay, meron po kasi kaming taas may second floor po kami. Umakyat na po ako dun sa taas, hindi na po ako bababa doon hanggang nandun po yung mga bisita po namin. Kaya po ngayon, sa biyaya po ng Panginoon, sa kapangyarihan po ng Panginoon, ako po ngayon ay nakapagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Ito po ay hindi dahil sa sarili kong kakayanan. Yung kahinaan ko, yung kakulangan ko, sapat ang biyaya ng Panginoon. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa buhay ko dahil ako po ngayon ay nakakapagbahagi ng salita po ng Diyos sa mga tao at sa inyo po ngayon, ako po ay nakatayo ngayon sa inyong harapan. So, purihin po ang Panginoon. So, sa Bible naman po, kung maalala po natin si Moses, di po ba? Si Moses po, ang dami po niyang mga excuses nung siya po ay inutusan ng Panginoon ay labas sa Israel labas sa Egypto yung mga Israelita. Amen po, sabi niya sa Panginoon. Sabi po niya sa Panginoon na makikita po natin sa Exodus 3:11. Sabi po niya sa Panginoon. Pero sinabi ni Moses sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Egypto? Yun po yung sinabi ni Moses. Kasi masasabi talaga po yun ni Moses sa Panginoon. Kasi po si Moses, nung time po na tinawag siya ng Panginoon, 80 years old na po siya. So, matandang-matanda na po siya. Tapos po, sa 40 years po niya, yung 40 years po ng edad niya, 40 years po, nandun siya sa ilang at nagpapastulot po siya ng mga tupa ng kanyang biyanan. So makikita po natin doon, ang kausap lang po lagi ni Moses ay yung mga tupa, yung mga alaga ng tupa sa loob po ng 40 years. Di po matapos uutusan siya ng Panginoon na kausapin yung Paraon para ilabas yung mga Israelita sa Egypto. Di po ba? Biruin nyo po, pupunta ka dun sa Paraon. Isa kang ordinaryong tao, tapos kakausapin mo yung Paraon, ipalalabas mo sa kanya, tapos sasabihin mo, ilalabas mo yung mga Israelita, yung inaalipin niyang mga Israelita doon sa Egypto. Isang hari, isang Paraon, isang kinikilalang tao, tapos ikaw na isang pangkaraniwang tao, sasabihin mo sa Paraon yun, tapos ang tanda mo na, tapos hindi ka naman napakatagal mo, nasa ilang kayo, hindi ka naman iba lang ang nakakausap na ibang tao, kundi yung mga alaga mo lang, di po ba? So, kaya po, ganun po yung pagkakasabi po ni Moses sa Panginoon. Sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Egypto? Di po ba? Yun, may isip mo rin po yun kung tayo po ay nasa lugar po ni
ni Moses. So, ganun po. Pero, inisis po talaga ni Lord na siya po ang pinili niya para ilabas ang mga Israelita sa Egypto. Sabi po sa 4:10-11, sinabi ni Moses, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita mula pa noon. Hirap na ako sa pagsasalita kahit na ngayong nakikipag-usap kayo sa akin. Pautal-utal akong magsalita. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang nagdedesisyon na makakita o magbulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Kaya lumakad ka dahil tutulungan kita. So, inadmit, kinilala po ni Moses na siya po ay may mga kahinaan. Di ko pa sinabi po niya yun sa Panginoon. Pero ang Diyos po ay ganap. Ganap po yung kanyang biyaya. At ipoprovide niya po yung kailangan po ni Moses na lakas at kakayanan para magawa po niya yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Amen. So, kung titignan nga po natin si Moses, sabi niya pautal-utal daw siyang magsalita. Di po ba, kung makikipag-usap ka sa isang paraon, tapos pautal-utal kang magsalita, pakikinggan ka kaya niya. Pero nailabas po ni Moses ang mga Israelita sa Ehipto. Hindi po dahil sa kakayanan niya, hindi dahil sa abilidad niya, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Tayo po, marami po tayong pagsubok, mga kahinaan sa buhay, mga kapatid. Hindi po natin kaya, sa sarili po natin yun. Pero, kung tayo po'y magtitiwala sa Panginoon, susunod sa Kanyang kalooban, magtatagumpay po tayo, makakaya po natin yun. Dahil kasama po natin ang Panginoon at tutulungan po niya tayo. Amen? So, yun po yung sinabi po ng Panginoon at sinasabi rin po ng Panginoon sa atin. Sinabi po niya kay Pablo nung paulit-ulit siyang naninigluhod, paulit-ulit siyang nananalangin na ialis yung kanyang kapansanan sa kanyang katawan na nagpapahirap sa kanyang katawan. Sabi ng Panginoon, ang biyaya ko ay ganap. Kumpleto, walang kulang. Sabi ganon, sa aking, kung kailan ka mahina, ang aking kapangyarihan ay nakikita sa iyong mga kahinaan. At ganon din po sa atin, sinasabi ng Panginoon. Kung tayo man po ngayon ay nagdadaan sa iba't ibang pagsubok, meron tayo mga pinagdadaanan sa ating mga buhay. Sinasabi sa atin ng Panginoon kung paano sinabi niya kay Pablo na ang kanyang my grace is sufficient. My grace is sufficient. Ang aking biyaya ay sapat. Ang aking biyaya ay sapat. My grace sufficient. My power is made perfect in weakness. Ang aking kapangyarihan ay nahayag sa iyong, ang aking kapangyarihan nakikita sa iyong kahinaan. Amen? So, isa man po sa atin, mga kapatid, conclusion na po ito, isa man po sa atin ay walang maipagmamalaki sa Diyos. Amen? Tayong lahat ay may kanya-kanyang kahinaan. Gayunpaman, may layunin po ang Diyos sa kahinaang ito. Nais niyang mamuhay tayo na may kapakumbabaan at umasa sa kanyang kalakasan. Ayon kay Paul, ang kahinaan natin ay hindi hadlang upang magpatuloy tayo sa Panginoon. Hindi rin dahilan para malungkot, mawala ng loob. Dahil may pangako siya na mararanasan natin ang kanyang kalakasan sa panahon na tayo ay mahina. So magtiwala po tayo sa Diyos. Si Kristo ang kalakasan sa gitna po ng ating mga kahinaan. Amen. All glory belongs to God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, Lord. Nawa Panginoon, ikaw po ang magpatubo, ikaw po ang magpalago, Panginoon, ng mga salitang ito na amin pong narinig sa gabi na ito, Panginoon.
Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Kung mayroon man po dito, Panginoon, mayroong pinagdadaanan sa kasalukuyan, nakakaramdam ng panghihina, Panginoon, nakakaramdam, Panginoon, ng kawalan ng pag-asa, O Diyos. Nakakaramdam, Panginoon, nakakaramdam, Panginoon, ng kawalan ng pag-asa, O Diyos. Nawa, Panginoon, patuloy mong ipaalala sa Kanya, Panginoon, na nandyan ka, Panginoon, na handa, na laging tumulong sa Kanya, Panginoon, na laging handa ang iyong pong biyaya, Panginoon. Ang iyong biyaya ay kumpleto, Panginoon. Lord, hindi nagkukulang, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahinaan. Lord, salamat po ng maraming, Panginoon. At sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pagin po, ang Diyos ay pong lahat ng tumayo at may manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob po sa amin, Lord. Salamat po sa napakagandang mensahe na binigay niyo po sa amin, Lord. Na sa kabila ng aming kahinaan, Lord, Ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. At lahat ng bagay na binigay mo sa amin, Panginoon, ay meron kang dahilan, Panginoon. And Lord, alam mo, Panginoon, yung mas nakakabuti sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na wow, Diyos, katulad ni Pablo, Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, ng encouragement, Panginoon, sa bawat dinadalangin namin sa inyo, Diyos. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, Lord, sa iyo pong lahat ng pagsamba sa tayong pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Sige po, muli po tayong mawit sa ating Panginoon. Right. Draw to see